Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umagang ito. Hayaan mo nga, Panginoon, katagpuin ka namin, O God. We worship you, Lord. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo.
Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat, O God, sa kabutihan mo. Panginoon, we thank you, we honor you for this wonderful morning, O God. Hayaan mo nga, Panginoon, katagpuin ka namin. Kumilos ka sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At isang panibagong araw na naman ang binigay ng Diyos sa atin sa ating Don't Watch Prayer. Nako, kamusta na po kayong lahat? Supposed to be last day ng ating lockdown ngayon sa Metro Manila, ECQ. But I suppose na natapos ito sapagkat na ngayong ginawa ko itong taping na to, actually it's not the exact date kaya wala pang result. But thanks be to God for great opportunity na binigay ng Panginoon sa atin. Ang pinakamahalaga yung magkaroon tayo ng time ng prayer, panalangin sa ating Don't Watch Prayer. At napakahalaga po nito. Bago po ko manalangin, bago po ko mag-share, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin para makapag-share ng isalita, the powerful word that come from you, God. Salamat, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, that you will lead us in this prayer time, O God, in our morning prayer. And I thank you, O God, for the powerful word, the powerful power of the Holy Spirit will flow. Thank you. Guide us, O God. Forgive our sins, O God, and cleanse us, O God. Focus on the Word of God. Focus on faith, O God, na i-guide mo kami sa umagang ito, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen and Amen. Isang napakagandang umaga po ulit sa ating lahat. Unang-una, babasahin ko po sa inyo. Ang pinaka-topic po natin is about humility and submission. Pagpapakumbaba and submission to God's Word, na talagang handa tayong magpasagmit sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pinaka-team po natin, perfecting the imperfect, at talagang hanggang sa ma-perfect natin in God's will, kung ano ang dapat niyang ipagawa sa atin. Ano po yung sinasabi sa Book of James o sa Santiago? Basahin ko po sa inyo sa English muna, sa Book of James chapter 4 verse 6 to 10. Ito po ang sinasabi ng James chapter 4 verse 6 to 10. Ang sabi po dito, but He give us more grace, na talagang binigyan niya tayo ng habag at biyaya. That is why the scripture says, God oppose the proud but show favor to the humble, na talagang God and give favor to the humble. Submit yourself, ang sabi ng Biblia, sa James, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Yun ang sabi ng Biblia. Wash your hand, ang sabi po dito, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Yan ang sabi sa Book of James, sa NIV version. James chapter 4, verse 6 to 10. Basahin ko rin po sa inyo sa Tagalog para po mas malinaw pa ng konti. Sabi po dito, Santiago 4:6, ang sabi po dito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa akin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga magpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bagong isip. Maghinagpis kayo, umiyak, tumangis, palitan ninyo ang pagluha, palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Praise God,
Ang topic po natin is about humility and submission to the God's Word in this time of our Don't Watch prayer, ating panalangin. Very powerful talaga ang prayer. Napaka makapangyarihan. Pero maraming napagod manalangin. Maraming napagod manalangin, maraming tao na tumigil at nanalangin na lang basta masabi lang nanalangin. Pero hindi talaga totally nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, no po? Hindi nararamdaman ang isang matinding himala, no po? At yan ay nangyayari sa maraming Kristiyano, kahit na ako nangyayari sa akin yan. No po, nararanasan ko yan. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba nagkakaroon ng ganong karanasan? Nung binabasa ko ang James chapter 4 verse 6 to 10, no po, at ang ibang parte ng book of James, no po, napansin ko nang ito'y isulat, ang sabi nga niya, may sitwasyon siya at that moment. No po, may sitwasyon siya. Kaya nga, ang sitwasyon niya nung panahon na yon, ng mga oras na yon ng isulat niya, tingin ko nandun siya sa sitwasyon ng matinding problema ng buhay o whatever kind of difficult situation, na to the point ang kanyang itinuro, ang sinabi ng book of James, no, na lumapit tayo sa Diyos, lumaban. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Sabi niya, ngunit nalulugod sa mga mapakumbaba. Ang sabi doon, resist the devil and he will flee from you. Medyo tingin ko, hindi lang yata medyo. May tapang ang dating ng James chapter 4 verse 6 to 7. May tapang. Doon nandun siya sa offensive side. Nandun siya na sinasabi ang mga Kristiyano, no po, na tayo na sanay manalangin yung mga matatagal ng Kristiyano at yung mga bago pa pong mananampalataya na nakikinig ngayon na ang pinakapundasyon natin ay manalangin at manalangin talaga, no po, napakahalaga nito. Nandun tayo sa sitwasyon na kailangan maintindihan natin ang iba't ibang klase ng panalangin, no po. Pangkaraniwan po na ginagawa natin, we ask, no, humihingi tayo sa ating Diyos. Tama yon, napakaganda yon. Pero alam niyo, ang book of James chapter 4 verse 67, pinakikita niya that God, the whole strength or capacity of prayer, no po, na dapat natin gamitin ang buong kapasidad, kakayahan at strength, no, lakas, power ng panalangin. Na tayo ang nakakaranas ng iba't ibang issue ng buhay, sabihin natin karamdaman, kahirapan, nabalo tayo ng pagkakautang, problema sa pamilya, sa asawa, mga anak, problema sa pag-aaral, o iba't ibang klase ng pangkaraniwang problema, no po, na hinihingi natin ng panalangin ng katugunan, pero hindi natin namamalayan, hindi yun ang kailangan mong sabihin sa Diyos. You should be in the offensive side. No, hindi mo hihilingin lang, kundi lalabang ka. Hindi natin namamalayan, minsan hindi natin napansin, maging ako naranasan ko yan. Akala ko, hihilingin ko sa Diyos, hindi ko naintindihan na dapat ko palang labanan. No? Hindi ko hilingin, kundi labanan ang problemang dinaranas ko at gapusin ang anumang gawa ng kaaway, putulin ang anumang gawa ng kaaway sa kasalukuyang kong problemang nararanasan. Kaya yun ang sabi ng book of James, sabi niya, pag inulit ko po, God opposes the proud but show favor to the humble. Doon sa mga taong nagpapakumbaba. At ang bigla niya sinabi, kung ikaw ay nagpapakumbaba, binibigyan ka ng pabor ng Panginoon, magpasakop ka, submit yourself to God. Then resist the devil, no? Magpakumbaba ka, ang sabi doon, then resist the devil. Sa Tagalog, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Then labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Labanan ninyo ang gawa ng kaaway na pinilit kayong ilagay sa sitwasyon ng kahirapan. Labanan ninyo ang kaaway na pinilit kang ilagay sa sitwasyon ng klase ng karamdaman na nararanasan mo ngayon. Kahirapan, problema mo sa anak mo, problema mo sa asawa mo, problema sa ibang tao, problema sa trabaho. Labanan, ang sabi. It means go to the war, go to the spiritual war. No? Mayroon palang ganon sa buhay Kristiyano? Yes. Kasi God give us power and authority. Binigyan ka ng kapangyarihan, lakas at puwersa ng Diyos na buhay. Then use the authority and power that God gave to you.
No? Yung strength na binigay niya sa iyo, gamitin mo. No po, i-apply mo, i-practice mo, no? Kaya nga napakahalaga na pangkaraniwan nating ginagawa yung prayer of supplication. Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo ako. Lord, tulungan mo ako na makaahon ako sa kahirapan, ma-provide ng pangangailangan ko. Tama din siya. Tama rin siya. But go beyond, mas itaas mo pa. No? Itaas mo pa. Baka naman may ugat ng kaaway na pinipilit sumiksik sa buhay mo, kaya naman nararanasan mo ang kahirapan. No po? Baka naman ang dapat mong ipaglaban na wasakin ng Diyos ang katamaran, wasakin ng Diyos ang kawalan ng interes, no? Yun ang dapat, kaya nararanasan mo yung mga kahirapan na yan. Kapatid, maraming bagay tayong dapat maintindihan sa salita ng Diyos, no po? And I found out, sabi ko nga, bakit hindi pare-parehas ang nangyayari sa... Totoo naman, hindi pare-parehas. But the point, bakit ganon? Sa matagal niya ng pananampalataya, bakit hindi niya nai-apply yun, natutuhan niya noon? At sa mga bagong Kristiyano naman, na bago pa lang natututo, na dapat maintindihan natin na ganito pala ang papel na binigay ng Diyos sa akin. Meron pala akong authority, may power pala ako. Ang problema, paano mo ginagamit ito? No? Paano mo ina-apply ito sa buhay mo? Ikaw ba'y nananawa, napapagod ng manalangin? Ikaw ba'y para bang nasa isang sulok na lang ng bahay mo na sinisipa ka ng kaaway, pinipilit kang ibagsak ng problema, iiyak ka na lang ba? Iiyak ka na lang ba? Pinampunas mo, tuwalya, ngayon, dati bimpo lang, ngayon, tuwalyang malaki na. Pinipiga mo na, palaki na ng palaki. Huwag naman umabot ka sa kumot na, yung iyong pinampupunas sa luha mo, kapatid, no? Huwag naman, no? Hindi ka nakakilala sa Diyos para yurakan ng kaaway. Hindi ka nakakilala sa Diyos para gapusin ng karamdaman, gapusin ng kahirapan, gapusin ng iba't ibang klase ng problema. Kapatid, hindi yan ang intensyon ng Panginoon sa iyo. Ang intensyon ng Panginoon sa iyo, God give us authority. No? Sabi doon, submit yourself to God and resist the devil. Fight against the works of the devil. No po? At hindi lang one time yan. Iba't ibang klase ng pakikipaglaban at oras at sitwasyon. No po? Then you are always ready, kapatid. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya nga po sabi ko sa aking sarili noon, hindi po sa pagmamayabang, no po. Ako, nakaranas din ng maraming ganyan. I tried to analyze bakit nangyayari. Kasi kami na mga nagtuturo ng Biblia, kami na mga pastor, responsibilidad namin, natututo ba yung mga tao sa amin? Na isi-share ba namin ang Word of God? Baka sa aming pag-aaral, ang ganda-ganda ng tinuturo namin, pero napipirmi ba sa utak ng mga tao? At nai-apply ba nila? It's part of our responsibility na maintindihan namin na dapat naunawaan yung aming tinuturo. At the same time, hindi na stack up lang yan sa mind. You apply. You apply. No po? Kaya nga sabi ko, when time na na-realize ko ito, I go to prayer mountain, I go to the church, the building, no, and pray and intercede na talagang nga maaga pa i-intercept ko na yung pinaplano ng kaaway. Maaga pa ma-intercept ko na siya kasi pag lumala na ang hirap ng labanan. Pag nakapasok na yung fear, nakapasok na yung doubt, ang hirap na labanan. No po? Kaya nga napakahalaga na maintindihan natin kapag marami kang training sa panalangin, sa pananamba, you always use your faith. No? You always use your faith. Malaki lagi ang chance mo para manalo, no? Dahil kasama mo si Lord. Amen po ba 'yon? No? The authority and power that God give to us is too much enough, sapat na sapat to win in the battle. No? Always exercise our faith. Pag sinabing always exercise your faith, kahit na ulam mo pa lang sa katanghaliang ito, sasabihin mo, Lord, you will provide the food for us. Salamat, Panginoon. You will provide deadline. Magbibigay ka ng deadline. Lord, magkakatrabaho ako itong buwan na ito. Hindi pwedeng mangyaring nakatambay ako, nakatenga ako, wala akong trabaho. Lord, ipoprovide mo yung income ko na ganitong amount sa buwan na ito. In Jesus' name. Paano, brother, pag hindi natupad?
Manampalataya ka pa rin. Hindi porket hindi natupad, titigil ka, kapatid. Yun nga ang pagkakataon na huwag kang titigil pag hindi natutupad. Kasi hindi mo alam kung natetest lang ang faith mo. No po, hindi mo alam kung nasusubukan mo. Put a deadline. Magbigay ka na, parang ang ano mo naman, Kuya Ray, kung magsalita ka, parang napakadali sa'yo. Yes, totoo. No po, nangyari rin sa akin yan. Minsan, napakadali magsalita. Kahit kami na nagtuturo, ingat na ingat kami. Kasi minsan, parang napakadali lang mag-preach sa amin. No po? Pero ang tanong, kami ba, ina-apply ba namin? Kapatid, yun nga ang challenge maging sa amin. And challenge sa lahat ng mga Kristiyano. No? You pray and fast. Pag ba nandun ka na sa critical na sitwasyon, kaya mo bang mag-ayuno? Kaya mo bang pumunta sa prayer cell? Kaya mo bang pumunta sa church building? Magdala ka ng kumot, doon ka matulog, manalangin ka, at huwag kang titigil habang hindi ka sinasagot ng Diyos? Nakatulad ng ginawa ng great man of God nung araw. No po? Kaya yun ang lahat ng, kaya nga napakahalaga po na maintindihan natin. No po? Kaya nga, maging ang mga matatagal ng Kristiyano at mga baguang pang Kristiyano po, lahat tayo, no po, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na gamitin, no po, that powerful word of God. No po, yung kasi ang napansin ko sa James chapter 4 verse verse 6 to 10, and actually the buong book of James halos ganito eh. Matapang ang dating ni Santiago. Matapang ang dating ni Santiago. Kapatid, matapang ka ba? Matapang ka bang Kristiyano? Handa mo bang labanan ng kaaway hindi para magmayabang? Hindi para ipagmalaki sa kapwa Kristiyano mo na nanalo ka. Hindi po yun ang interest natin. First, you should learn, maunawaan at maintindihan mo na masagot ang panalangin mo. Masagot ang panalangin mo. At hindi pwedeng patagalin ang issue ng buhay na yan, pangit na issue ng buhay na yan, o problemang yan sa buhay mo. Yes, totoo, may mga nagtagal, no po, may mga nagtagal, pero may malalim na dahilan ng Diyos na dapat bawat isa sa atin may karapatang maunawaan ano ang nangyayari sa atin. Bakit itong pangit na sitwasyon na nangyayari ito? Then after that na mapagtagumpayan, lalakas ang loob mo to share to the others na ikaw na pagtagumpay, hindi para magmayabang, para ma-share mo at ma-encourage mo iba na matutong lumaban. No po? No po, matutong lumaban. No po? Lahat po tayo, kapatid, in this Don't Watch prayer, no po, that I share unto you, hope na may naintindihan po kayo sa book of James, chapter 4, no po. At patuloy ko pa itong pinag-aaralan, no po, kasi napakahalaga na ang aking personal na pananaw, sabi ko nga sa aking sarili, paano ko may intercept ang gawa ng kaaway na pinaplano sa akin? Na nakaka-umpisa pa lang siya, nakaka-step 1 pa lang siya, hindi na siya makakapagpatuloy. Kasi pag nakapasok na siya ng tuluyan, hindi mahirap ng labanan. Ngayon pa lang, kapatid, on this point of time, lalo na ngayon, pandemic situation na mahigit 1 taon na, magdadalawang taon na, no po? Ano ang sitwasyon mo ngayon? Marami raw Kristiyano nang hindi na makita, nag-atrasan na, no po? At biblically, talaga namang nakasulat yan. No, maraming tatalikod, no po? Maraming tatalikod. Ngayon ako tatalikod o ngayon ako lalaban? Tanungin natin ang sarili. Ngayon ako maglulugmok o ngayon ako tatayo at talagang mananaghoy at iiyak at mananampalataya? Kapatid, nasa sitwasyon ka ba ng matinding pangangailangan? O nasa sitwasyon ka ng matinding sapat naman? At okay lang, walang ganong pangangailangan. Salamat! No po, in terms of need, kompleto ka. May kinakain ka, may trabaho ka, salamat. Pero ipag-pray mo rin ng malalim. Ano ipag-pray mo rin? Paano ako makakatulong? Na halos hindi ka dapat makakatulog habang hindi ka nakakatulong sa iba. Sino ang pwede kong tulungan? Sino ang pwede kong abutin? Ano ang dapat kong gawin? Hindi pwedeng wala akong gagawin. Kailangan may gawin ako. Makatulong ako sa kapwa ko. Yun ang tinuturo ng Biblia. Gumawa ka ng mabuti. No po, gumawa ka ng mabuti. Kapatid, mananalangin tayo. No po, maya-maya mananalangin po tayo. And I believe,
ito yung challenge, no po. Nandoon ako sa personal analysis ko, nandoon na lahat ng Kristiyano sa panahon na ito na nilimit ang gathering. Halos 1 taon na mahigit ang karamihan na kapwa ko Kristiyano na hindi ko na rin nakikita physically. So by means of sabihin na natin yung technology ngayon, no po. Talaga palang sabi ko, darating ang Kristiyano na maninindigan siya sa sarili niya. Kailangan lumago siya sa pananampala. Pag hindi niya tinulungan ng sarili niya, walang mangyayari sa iyo. Kapatid, tandaan mo, mahal ka ng Panginoon. At handaan Diyos na tulungan ka, gabayan ka. No po, handaan Diyos na tulungan ka at gabayan ka. Magtatagumpay ka, kapatid. Magtatagumpay ka, tandaan mo. Magtatagumpay ka. Hindi ko alam kung anong problema mo. I really feel na may mga taong may mga mabibigat na sitwasyon. Iba-iba ang need natin. Hindi ko na i-mention yan, no, kapatid. Hindi ko na i-mention yan. But I really encourage you magtatagumpay ka. Fight the good fight of faith. No po? Ikumpisal ng iyong pananampalataya. Ikumpisal ng ibibig ng iyong pananampalataya na ang tenga mo ay maririnig. Ikumpisal lang yung biglang pananampalataya na ang tenga mo, na maririnig ng tenga mo. Sapagkat napakahalaga na naririnig natin ang ating sinasabi. Then after that, stand up, tumayo ka. Tumayo ka. Manalangin ka. Harapin mo yung problema mo. Huwag kang maglulugmok. Ayusin mo ang buhay mo. Manampalataya ka, kapatid. Maghilamos ka. No? Ayusin mo yung sarili mo. No po? At huwag mong hayaan lugmok ang mukha mo. Lumabang ka, kapatid. Gawin mo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ang dapat? Sana kung magsisimula. Mag-pray ka, maigi, kumonsulta ka sa mga leader natin. Lumapit ka kung sino yung pastor ang may under sa'yo. Magpa-counsel ka sa kanya. At talagang sabihin mo, kailangan kong lumaban. Kailangan kong manampalataya. Amen ba yun, kapatid? May natutuhan po ba tayo? No po? Kaya po, napakahalaga po nito. Tayo po'y mananalangin, kapatid. Unang-una, we will pray for yourself that you always offensive, that you always on the offensive side. Kapatid, ipanalangin mo sarili mo. Kailangan nandun ka sa offensive side, yung paglaban, no? And ask forgiveness, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Amen po ba yun? Pwede po tayong manalangin muna ngayon. Ipanalangin muna natin yung sarili. And God put us in a place, no po, sa posisyon na in the offensive side at handang lumaban. Let us all pray. Lord, salamat sa bawat isa na nandito ngayon na nakikinig, nag-a-attend ng Don't Watch Prayer. I pray kung sino man sila ngayon na nandito, nasan man silang lugar, maging nasa ibang bansa o saan man lugar man ng buong mundong ito. I pray for your divine power, O God. Your Holy Spirit will flow mightily, O God, to them. Ma-encourage silang lumaban. Iayos nila ang sarili nila. Manampalataya sila, Panginoon. And ask forgiveness, O God. Patawarin mo kami, Panginoon. At tunay nga, hindi kami kailangan magpatalo sa anumang problema o issue ng buhay, kahit ano pang tawag sa Kanya. Lord, salamat. Walang imposible sa iyo. Iingatan mo ang mga anak mong ito. Lord, I pray kumilos ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Maramdaman niya ngayon ang pagkilos mo sa Kanya. I thank you, Lord, that you always with us, O God. Lagi kang nasa amin, Ama. Lagi kang nasa amin. Salamat po, Panginoon, that itong mga anak mong ito, Panginoon, ay tunay na sundalo, well-trained, handang lumaban at manalo sa anumang mga pagsubok sa buhay na hinaharap namin lahat ngayon. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Ano po? Nag-pray ka ba? Ano po? Manampalataya ka. Ano susunod natin? Let us all pray for all the leaders. Ano po? Magmula sa ating senior pastor, si Pastor Reds, na nagtuturo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagsishare, no po, na iniisip kung ano ang dapat sabihin sa ating lahat para ma-encourage it by the divine power of the Holy Spirit at lahat ng ating mga district pastor, lahat po yan, mga outreach pastor, lahat po yan, mga cell pastors, cell leaders, no po, ipag-pray natin, kapatid. Kasi sila ang pagdadaluyan din ng salita ng Diyos bukod sa ating personal na pag-aaral para maipahayag sa atin, no po, ang revelation, no po, ang lakas, no po, na dapat i-share ng Diyos sa atin, dumadaan sa kanila.
Handa ka na bang manalangin para sa ating mga manggagawa? Let us all pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. We pray for Pastor Reggie and the family, O God. We pray for all the pastors, O God. Lahat ng associate pastors, Panginoon. Lahat ng outreach pastors, O God. Lahat ng satellite pastors and district pastors, O God. We pray in the name of Jesus Christ, i-anoint mo kami lahat, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Huwag kaming panghinaan ng loob. Maging buo at sigla, buong aming sigla, Panginoon, lakas at pananampalataya, sapagkat tinawag mo kami sa tungkulin na to, Panginoon, para mangalaga ng iyong mga tupa. Lord, salamat, Panginoon. Kung kami man ay may pagkukulang, patawarin mo kami. Baguhin mo kami, Panginoon. I pray, O God, na tunay nga sa ganitong pagkakataon, kailangan kami ng mga tao para ang pastoral care, ang pang-iingat, pangangalaga sa kanila, maalala namin, maipanalangin naman sila, gaano man sila karami, Panginoon, kaya ng panalangin yan. Lord, we pray, palakasin mo ang leadership ng Radiance of Christ, O God. At huwag kami manghina, huwag kami manlupaypay, Panginoon. At tunay nga, O Lord, magkaroon kami ng mas marami pang oras sa manalangin sa iyo, O God. Salamat sa buhay ng aming mga pastor, ng aming mga leader at mga manggagawa, Panginoon, ng Radiance of Christ, O God, na gamitin mo na patuloy na magpahayag at mag-share ng gospel, Panginoon. Lahat kami, maging lahat ng mga membro, O God. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. No po, salamat po sa lahat ng mga nanalangin. No po, ipanalangin natin yung kasalukuyan nating sitwasyon ngayon. At matagal na natin pinagpiprayan. God has a divine purpose. No po? At talagang may positive side yan. May magandang bunga tong pandemic na to. May napakagandang mga bunga ito. Doon tayo focus sa magandang bunga nito. No po? Naging close ang bawat family. Nagkaroon ng family devotion. Nagkaroon ng magandang fellowship ang bawat pamilya. No po, at ang mga tao na dating hindi nag-i-interest sa mga Bible study, pamilya, relative, no po. At talaga ako personally, no po, talagang ito ang pagkakataon, kundi pa dito sa COVID na to, hindi nabuo yung aming prayer o group prayer sa aking mga relatives, sa aking mga pamangkin. Dahil dito sa COVID na ito, na isa na na-infect. Magmula nagtuloy-tuloy na yung aming Bible study. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-share sa kanila dahil humingi sila ng prayer sa amin. Then, tinake ko yung opportunity na yon na hindi lang basta makapanalangin, kundi may marinig na salita ng Diyos. And I really thank God, no po, yun ang isang magandang bunga. So, meron din talagang maganda sa pangit na sitwasyon, no po, na God has a divine purpose, no po. Kaya, let us pray sa sitwasyon na to, no po, na ang mga tao, ang mga Kristiyano, walang may infect, no po, at maging masigla at malakas, no po, at matigil na tong problemang ito in God's will, no po, at makita natin ang magandang plano ng Panginoon. Let us all pray. Lord, salamat, Panginoon, on this moment, present situation of this pandemic, O God. Lord, laganap ang virus na to, but I really thank you that you will protect your people, O God. Iingatan mo, walang may infect in Jesus' name, O God. I pray in the name of Jesus Christ, O God, your divine protection, the covering of the blood of Jesus Christ sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, O God, iingatan mo. I pray, O God, ang magandang purpose nito ay mangyari sa aming buhay at makita namin. And by your will, O God, makontrol ang pagkalat ng virus na ito, Panginoon. In Jesus' name, gamitin mo ang mga government officials na naka-assign, O God, at gawin nila ang kanilang mga magagawa, lahat ng the best nila, O God. I know you have a power, Lord, na para makonvict ang mga tao na mag-ingat at magpursige na tunay nga makatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Salamat po, Panginoon, na tunay nga ang pandemic na to ay titigil. Titigil to sa pangalan ng Panginoong Jesus. Matitigil to sa pangalan ng Panginoong Jesus. At mag-iiwan ito ng napakagandang bunga sa buhay ng mga tao.
magbibigay ito ng napakagandang, eternal God na magbibigay ito ng napakagandang bunga. Malaki ang matututuhan namin. Malaki ang pagbabago sa amin sa spiritual na buhay namin. In Jesus' name, amen, amen, O God. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nanalangin, no po. Kaya po lahat tayo, no po, doing our best. Gawin natin, gumawa tayo ng mabuti. Huwag lang tayong manahimik sa ating bahay. Kung wala kang problema, may trabaho ka, salamat, napakaganda ng blessing ng Panginoon sa iyo, praise God. Pero kapatid, umabot ka ng matutulungan mo, hindi pwedeng ganyan lang. Umabot ka ng matutulungan mo, trumabaho ka, tulungan nyo kami na mag-follow up, tulungan nyo kami na kamustahin yung ating mga kapatid, kung sino ang kaya mong abutin at kakilala mo, mga musta ka, no? Makipag-communicate ka, gawin mo lahat ng magagawa mo. Praise God. Salamat po at I hope na may naunawaan po tayo, may naintindihan po tayo sa lahat ng mga nag-attend ngayon sa ating Don't Watch Prayer, and continue to pray. No po, continue to pray. You should always in the offensive side. Amen and amen. Maraming po salamat. Amen. Amen. Praise God.